Dati sa mga kalsada lang matitikman ang ganitong mga pagkain. Tinutusok-tusok, isinasawsaw. Pero ngayon, nag-level up na sila. Mas pinabongga ang pagluluto at presentasyon. Pagkain kalye, sosyal. Jologs man o sosyal. Aminin, tsak, nakakain na kayo nito. Kahit pa sinasabi ng iba na kadiri ang ilan sa mga ito. Pero wala pa rin tayong katakot-takot. Tusok pa rin ang tusok. Dahil ang mga street food o pagkain kalye, bahagi na ng ating kultura. Pero ang masang-masang street food, nagkaroon na ng bagong twist. Pinasosyal. Sa restaurant na ito sa Mandaluyong, ang ilang street food katulad ng balut at Betamax o inihaw na dugo ng baboy, nag-level up na raw, ginawang gourmet street food. Ipinagmamalaki nila na certified daw na malinis ang kanilang mga inihahaing putahe. Katulad na lang halimbawa ng chicken isaw at dugo. Dine-deliver sa amin na linis na ito yung pork blood, chicken isaw. Ia-adobo muna ang isaw at dugo bago ihawin o lutuin sa kung anumang putahe. Ang Betamax naman, una munang dinudurog at saka igigisa kasama ang pininong bacon. Para sa finishing touches, sasahugan ng English pea puree at baked scallops. Kaya ang dating simpleng Betamax, scallops and bacon-scented Betamax crumbled with pea puree na. Kung sa mga lansangan naman, tinutuktok na lang ang balut kung saan-saan, sabay bubudbura ng asin o suka. Sa mga kamay ni Chef Rex, dumadaan muna ito sa iba't ibang proseso bago matikman. Pakita namin ngayon kung paano gumawa ng balot and red wine sauce on. Ang binalatang balut, pinagulong sa harina, isinawsaw sa itlog, at saka naman pinagulong sa breadcrumbs. At iprinito hanggang maging golden brown. Ngayon naman i-prepare naman namin yung red wine sauce. Ng pamintang buo, laurel. Ang magpapaiba sa lasa nito, red wine sauce. Kapag lumapot na ang red wine, sasalain ito at saka ihahalo sa pritong balut. Gusto namin mag-create ng restaurant na kakaiba, unique. Kaya doon kami nag-start. Masaya sila because merong venue na nakakakain sila ng street food na malinis and well, yung presentation is different from the regular street food. Ang street food lover na si Jerry, kinalakhan na raw ang mga pagkain kalye. Kaya kabisado na raw niya ang lasa ng mga ito. Actually, nag-start ako humili sa mga street food. Since bata pa ako, siyempre, lagi ko nakikita yan, pala pupunta kami sa palengke. Siyempre, affordable, mura, palamig gutom, ika nga, kayang-kaya ng budget. Pero mahuli pa kaya ni Jerry ang lasa ng kanyang mga paboritong street food kapag pinasosyal ang mga ito? Tinikman ni Jerry ang balut in red wine sauce. May tamis siya na parang crunchy. Kasi iba yung may breadcrumbs. Malaking pagkakaiba sa street food sa labas. Hindi naman niya halos nakilala ang lasa nung natikman niya ang saucy na version ng Betamax. Ito Betamax to, then ito malilamlam din, ano siya, makatas.
compare mo sa inihaw na tuyo, naglalasang sunog, naglalasang uling. Pero ito, ang laki ng pinagkaiba. Panalo sa panlasa. Yun nga lang, mula sa abot kayang budget na 5 pesos stick ng Betamax at 13 pesos naman na kada piraso ng balut, tila lumobo na ang presyo ng mga ito mula 110 hanggang 150 pesos kada order. Samantala, ang isa pa nating paboritong street food, ang taho, may bago ring itsura at lasa. Sa Taho Coffee Shop na ito, itinerno ang taho sa iba't ibang flavor. Ang chocolate syrup, almond syrup at cherry syrup, kape at gatas, inihalo sa arnibal at taho, at saka nilagyan ng cream at tapioca pearl o sago. Ang resulta, forest almond taho. Patok din dito ang caramelized apple, strawberry, at chocolate macadamia taho. Ang ginagamit namin is yung pure soya beans and meron kaming sariling warehouse na pagawaan na sure na siya na napakalinis at maganda pagkakagawa ng taho namin. Ang presyo mula 65 hanggang 112 pesos kada baso. I think this is different. It's better than the other one. Kasi nga, if you're looking for a different flavor or taste, you can find it there. Masarap siya. As in, sobrang different sa ordinary taho na nabibili sa Cali. So, nalalasan ko yung chocolate, tapos yung almond. Para rin siyang may cake ng coffee. Bawat bansa may kanya-kanyang ipinagmamalaking street food. Pero ang ilang street food na imported, hindi na kailangan pang dayuhin dahil narito na rin sa Pilipinas. Yun nga lang, wala sa kalye ang mga food cart na naglalako ng mga ito, kundi nasa loob ng restaurant. Ang noodle cart na ito halimbawa, siya rin gamit na mga nagtitinda ng street food sa Taiwan, kung saan ang pinakasikat ang seafood noodles at wonton. Ito yung tinatawag na Taiwan noodle cart. Ito talaga yung makikita mo sa kalye sa Taiwan. So talaga lakad ka sa kalye sa mga palengke, ganyan, sa mga food streets nila. Puro ganito. Simple at mabilis lang daw itong lutuin. Ang mga sangkap, inihuhulog lang sa kumukulong tubig. Bali, ito ay flour noodles. Yung fish, binabalot natin sa konting mix. Special mix para hindi rin siya maghiwa-hiwalay. Sa paghango ng mga pinakuluang sangkap, lalagyan ng sabaw at titimplahan ng espesyal na sarsa na galing pa ng Taiwan. Ilan pa sa kanilang best sellers, spicy wonton at pork chop rice. Meron ding tausi steamed fish at beef noodles. Gusto natin maging authentic, kaya lahat ng paraan ng pagluluto nila ginagawa din natin dito. Ang difference lang talaga is nilagay natin siya sa mas presentableng lugar kumpara doon na nasa kalye lang siya. So far, okay naman. Gusto ko yung lasa ng wonton. Actually, masarap siya. Pati ito yung noodles niya. May distinct taste siya. Iba yung lasa niya. Pero masarap siya. Iba talaga din sa nakakain natin. Kahit sa mga Chinese restaurant. Ngayon, sinong magsasabing pang-jologs lang ang mga pagkaing kalye? Let's make tusok-tusok na! Susunod, ang misteryo sa likod ng batang ipinaglihiraw sa kalabaw.